Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O mga kabunyong, ito namang si Greco Belica, nananawagan sa mga DDS. Na itong si Greco Belica, nananawagan siya sa mga Duterte diehard supporters na sulatan daw ang mga kongresista. Lahat daw ng mga supporters ng Duterte i-pressure ang kanilang mga kongresista. Siyempre, ang bawat distrito sa Pilipinas may kongresista yan. So ang sabi ni Greco Belica, dapat daw yung mga DDS, yung mga Duterte supporters, sulatan ang kanya-kanyang kongresista para sabihin sa mga kongresistang ito, huwag kayong buboto sa impeachment ni Sara. Kasi pag bumoto kayo, hindi na namin kayo iboboto sa susunod na elections. Parang ang sinasabi ni Greco Belica, mangampan niya sila na matakot yung mga kongresista. Na kapag may nakarating sa kanilang sulat galing sa mga Duterte supporters na mamumroblema kayo sa 2028, kapag bumoto kayo sa impeachment ni Sara, ni VP Sara, maano kayo? Hindi na kayo iboboto ng mga Duterte supporters, mananagot kayo. Kumbaga ang ina-advise o pinapanawagan ni Greco Belica, lahat ng mga Duterte supporters gumawa ng sulat sa kanya-kanyang congressman. I-pressure ang mga ito. Parang maglalabi, Actually, ginawa na yan ng mga supporters ng Duterte sa Cebu, yung mga DDS doon. Tinakot pa nga yung mga kongresista nila eh. Sabi ng mga DDS doon sa Cebu, yung mga DDS, may grupo sila doon. Ang tawag sa grupo nila, Cebu Alliance for Duterte. Nag-press con yung mga Duterte supporters doon, ang nangunguna doon yung isang nagngangalang John Abinis. Sabi nila, winawarning nga namin ang mga kongresista dito sa amin sa Cebu. Cebu province yan at yung mga syudad ng Cebu. Pag sinuportahan nyo ang impeachment ni Sara, ano nyo na yan? Parang death warrant nyo na yan. Matatalo na kayo sa 2028, kakampanya kami laban sa inyo. Ginawa na yan ng mga leaders ng DDS sa Cebu. Parang may pananakot sa kanilang mga kongresista. Ang gusto ni Greco Belica, ganyan na rin ang gawin ng mga DDS sa buong Pilipinas. Pressure nila, parang takutin ang mga kongresista nila. Kapag bumoto kayo sa impeachment ni Sara, malalaman namin yan, hindi na namin kayo bubutuan. Maging effective kaya yan? Sa totoo lang, hindi naman magiging effective yan. Kasi ang mga kongresista, pagdating sa mga probinsya, ang mga kongresista, kahit pa naman bumoto sila sa impeachment ni Sara, mananalo at mananalo pa rin sila. Napatunayan na yan ng maraming beses. Pagdating sa probinsya, ang mga kongresista hari sa kanya-kanyang teritoryo. Ang bawat distrito na pinamumunuan ng mga kongresista, sila dyan ang political dynasty. Yung mayor dyan, kanila. Yung governor dyan, kanila. Sila dyan ang hari. Yung mga butante dyan, yung mga nakaasa sa kanila yan. Kasi yung mga ayuda, yung mga scholarship, medical assistance, nakaasa yan sa mga kongresista. Kaya, yung mga butante, pagdating sa kongresista, hindi naman nila tinitingnan yung congressman ba nila pro-Sara o anti-Sara. Hindi ganun yan. Sa totoo lang, ang politika ng Pilipinas, pagdating sa lokal, hindi yan masyado sa ganyan. Hindi niyan tinitingnan. Tingnan nyo yung 2025 elections. Ilan ba yung kongresista na pumirma sa impeachment ni Sara? 260 yun. Sa 260 na yun, marami doon tumakbo uli sa re-election. Nanalo naman sila eh. Kung galit ang tao sa mga kongresista na bumoto sa impeachment ni Sara, ay di dapat maraming kongresistang pumirma sa impeachment ni Sara noong nakaraang taon. Dapat hindi naka-re-elect. Ay napakarami naka-re-elect. Kaya wala yun, hindi yan. Nangangarap ng gising itong mga DDS. Pagdating sa local elections, yung mga kongresista dyan, hari sila dyan sa kanya-kanyang lugar. Hindi nila kailangan dyan ng suporta ni Sara. Parang
para manalo sila sa distrito nila, kailangan basbasan sila ni Sara. Ay maraming beses na nga. O halimbawa si Beatrix Luistro doon sa Batangas, kinampanya pa ni Sara yan na matalo. Pumunta pa doon si Sara Duterte, natalo ba si Beatrix Luistro? O hindi naman. O yung mga kongresista ng Manila, si Joel Chua, si Valeriano, kinampanya rin yan ni Sara Duterte na wag manalo. O natalo ba? Natalo ba sila Joel Chua? Natalo ba sila Valeriano? Hindi. Yung mga kandidato ni Sara doon, itong katatapos lang na eleksyon sa Antipolo. Ang kandidato ni Sara yung Red Llaga. Ang kandidato ng administrasyon, kalaban ng kampo ni Sara yan, si Acop, yung anak ng yumaong Congressman Romeo Acop. O yung anak noon, si Dr. Philip Acop. Yun, grabe yung fake news ng mga DDS. Wala na daw ang Acop, sirang-sira na. Dahil kinalaban daw si Sara. Pagdating ng resulta ng eleksyon, 60,000 yung boto ni Acop. 12,000 lang dun sa kandidato ni Sara, yung Red Llaga. Wala yan. Pagdating sa lokal, iba dyan ang laban. Hindi ganyan yan. Kaya nangangarap ng gising naman itong si Grey Kubilica. Akala naman nila, matakot nila ang mga kongresista dyan. Hindi yan. Ang mga kongresista, bubuto yan sa impeachment ni Sara. Hindi sila dyan natatakot. Kasi mananalo naman sila eh. Mananalo sila sa distrito nila. Malakas sila dyan. Hindi nila kailangan ang suporta ni Sara dyan. Kasi hawak nila yung mga mayors. Kapatid pa nila, magulang nila yung governor. Anong problema nila dyan? Wala yan. Hindi yan uubra yung mga kampanya na yan ni Greg Kubilica na i-pressure daw. Maglabi sa mga kongresista na wag bumoto sa impeachment ni Sara. Hindi yan. Saka may 54 na members ng Justice Committee na bumoto sa sufficiency in substance. Yung sufficiency in ground, sa grounds ng impeachment, wala ngang lusot ng ang daling lumusot. Ibig sabihin, 105 lang or 106 ang kailangang boto sa 1/3 ng House para lumusot ang impeachment. Sigurado na yan. Wala na yan. Kahit anong gawin nila. Kahit anong pamimrasure pa ang gawin nila, wala na yan. Hindi naman uubra yan. Nangangarap ng gising itong mga DDS na ito. Itong panawagan ni Greg Kubilica, wala yan. Hindi uubra yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.